Di na nga maintindihan nitong si Lynette ang kanyang asawang si Carlos kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kanya rito dahil ninais nito na magluto ng napakarami. Alam naman niya na may trabaho itong si Lynette, ngayon gusto pa niya na siya ang uunahin. Kaya dito nga sa loob ay naiinis na nga itong si Lynette. Ito nga si Carlos ang siyang sisira dito sa career nitong si Lynette. Unti-unti na nga siya nga napapansin ng kanyang boss na tila baga hindi niya na nagagampanan ang kanyang gawain sa opisina at tila nahihirapan na nga siyang mag-adjust na siyang magiging dahilan kung bakit mag-quit na nga itong si Lynette at tuloyin na nga lang mag-stay sa bahay. Samantala, ninais nga sana nitong si Lynette na imbitahin nga itong si Annalyn kasama ng dinner ng kasamahan niyang mga doktor. Subalit tumanggi nga itong si Annalyn at alam niya nga hindi rin magaganda ang pagiging trato nitong si Doc Carlos sa kanya. Sinabi niya rito na may importante siyang gagawin sapagkat kikitain nga niya ang kanyang lolo pagkat paalis na nga ito ng US at hindi niya alam kung ilang oras ang kanilang meet up. Tid kasi ni Annalyn na hindi maganda ang naging trato ni Carlos sa kanya at kung eksena naman siya doon ay tiyak na hindi rin magaganda ang kalabasan doon at malamang mapapahiya na naman siya doon sa naturang event na yun kaya ninais niya na hindi na lang pumunta. Samantala, ito ngang mag-ina at itong si Zoe ay ito nga si Moira ay kinuha niya ang mga DNA test na pinagawa ng kanyang lolo. Sinabi niya rito kay Zoe na wala na nga ibang makakaalam sa sekreto nila. At hanggang dito lang daw kay Lolo Pepe ang lahat. Magkausap nga sila ni Lolo Pepe, dito niya sinabihan si Moira na galit ito sa kanya at sinabihan na iniputan nga niya itong si Obeng na matagal na pala niyang nililihim ito nga tungkol sa katauhan ni Zoe. At sinabi niya rito na mapapadali nga ang pina-file na annulment sa oras na matuklasan na nga nitong si Obeng ang katotohanan tungkol kay Zoe. Sigurado niya na ma-approve na agad ang annulment na inahain nitong si Obeng sa kanya. At kapag nangyari umano yun sa kanya ay sigurado siya ning singkong duling ay wala na umanong makukuha si Moira sa kanya. Kaya naman galit na galit ito at hindi siya makakapayag. Ang naging dahilan kung bakit nagawa ni Moira na pukpukin nga sa ulo itong matanda nang tuluyan nga itong manahimik. Ngunit malulusutan kayo nila ang kanilang mga ginagawa dahil nga ang pagkakamali ni Moira ang akala niya at kakampingan niya itong si Valahadia. Ngunit dahil nga ay nakita niya na mas maraming pera nga itong si RJ. Kaya naman kumanta na nga itong si Valahadia at sinabi na nga kay RJ ang lahat na nangyayari dito sa kanyang ama. Dahil nga sa natuklasan ni Doc RJ, agad siyang nagpatulong sa mga kapulisan na hanapin ang kanyang ama sa loob ng hotel na yon. Dahil hindi nga nila makikita dahil nagkataon namang nakadown ang CCTV ng hotel na yon. Kaya minamano-mano na nga nila ang paghahanap ng matanda. At kalaunan nga ay nakita nga nila ito sa trunk kung saan ang kawawang matanda ay nakabaluktot at isinilid na lang doon ng mag-inang walang puso. Naggalit si RJ sa kanyang mga nakita at umiiyak siyang tumitingin sa kanyang papa nang dahil lamang sa hindi siya nakinig dito at pinapaniwalaan pa niya itong si Zoe kaysa sa kanyang papa. Kaya tuloy napahamak pa ang kanyang ama sa kanyang ginagawa. Kung sana sinagot niya agad ang mga tawag nito ay baka nga hindi pa humantong sa ganun ang pangyayari sa kanyang ama. Ang pinakamagandang balita dahil nagamot nga itong si Lolo Pepe at sa awa ng Diyos ay hindi naman tuluyang namatay at naisalba nga ang buhay nito. Dito na nga nung magkaroon ng malay, dito na inilahad ni Lolo Pepe ang kanyang ginawa at ang ginawa ni Moira kung bakit nawalan siya ng malay ay pinukpok siya sa likod nito. Kaya naman galit na galit siya rito at sinabi na rin niya ang katotohanan dito kay RJ na hindi nga niya tunay na anak itong si Zoe.
Sinabihan din niya si RJ na imulat na ang kanyang mga mata dito sa kanyang asawang si Moira at huwag nang antayin na tuluyan na pang may mangyari na masama sa kanyang mga kamag-anak na nakapaligid dito kay RJ dahil natitiyak niyang na nagdudulot ng malaking panganib sa kanilang pamilya itong si Moira. Kaya mag-isip-isip na siya kung ano ang gagawin niya dito sa bruhang si Moira.